Now, sa sikat ng araw kung sino si Boss B. Si Boss Bangag nila. Okay? Pera-pera talaga to. Imagine mo, sabi ko nga, random vlogger. Kung wala silang, ang dami ng mga vlogger na namatay. Hindi lang, mga artista. Sino yung, sino yung mga vlogger recently? Not political vlogger. Sino yung mga namatay na, let's say, mas maraming following na ang tinatopic ay hindi politika. Hindi ba pinupuntahan ni Bangag yun, ni Boss B, ni Boss Bangag? Si Bangag ang nagbibigay ng pondo sa mga Bangag trolls. Alright? Nandoon ang DICT. Kilala ko yung mga hilatsa ng mga yon. Okay? Yung si Lloyd Cadena is ano naman yon. Nung nagurgur yun is hindi pa si Bangag yung ano. Hindi pa si Bangag yung presidente. Kukumpara lang natin na hindi pinupuntahan ni Bangag, okay, yung mga vloggers or mga journalist, diba? O yung mga sundalo natin. Yung mga sundalo, nabibigyan ba ng gantong atensyon? Libreng kabaong? Binibigyan ba ng libreng bulaklak or something? Wala. Kaya alam nyo na kung sino si Boss B. At napansin ko lang, nakatawa kay Princess Maui sa post niya, ang sasyongit talaga ng mga trolls ni Bangag. Alam ninyo, okay, nabubuhay kayo. Kayo mga trolls ni Bangag, nabubuhay kayo sa ninakaw sa kaban ng bayan, mga putang ina ninyong lahat. Okay? Ang pinapalamon nyo sa pamilya ninyo ay ninakaw sa kaban ng bayan. Kaya tignan ninyo, pinakapangit sa balat ng lupa ang inyong mga itsura, mukhang hindi naligo, mukha kayong mabaho, mukha kayong may tutuli, mukha kayong may luga, di ba? Ganun yung mga itsura ninyo. Kailangan nyo pang ipabaklas yung mga ilong ninyo o magpabaklas kayo lahat ng ilong. Okay? Para magmukha kayong lalong halimaw. Right? Well, na-reveal na kahapon kung sino si Boss B. Yung isang nget pa na dalawang vlogger na nakagunan yung mukha niya, di ba? Malungkot ako, Mima! Mga ganun, di ba? My God, nakakasuka, nakakapagbaliktad ng sikmura. Alright? So, yun. Malinaw sa sikat ng araw na kayo ang gumagastos, pera ng bayan ang gumastos sa burol ng kanilang troll. Ganda nun di ba? Burol ng kanilang troll. Bakit kamo? Saan ka nakakakita? Full force? Ang mga tauhan ni Bangag para sa kanilang trolls at anong ginagawa? Binigyan nila ng proteksyon. Ito, sige, tirahin mo si Sarah, gumawa ka ng kwento laban kay Maharlika. Hindi yan makakapunta dito. Protektado ka namin, magpakalat ka. Imagine, may nagsenda naman sa akin, meron pala siyang mga vlog in the past, na ginamit niya yung mga picture ko, pinagkitaan niya yung mga picture ko and everything, okay? Na kesyo, di ba sinabi ko si Bangag, na hindi ko sinabi, may authentication tayong Bangag. So nag-deflect sila, binalik pala sa akin yun na ako daw ay nagjo-jodic din. Excuse me. Excuse me, ang amo nyo ang adik. Right? At kayo mukhang kayong mga adik. So ngayon, dahil mga kababayan, sa ngalan ng salapi ng bayan, eto ngayon ang lalakas ng loob nilang, manira ng tao. Manira kay Inday Sara. Ako nararamdaman ko, itong mga to, may karma talaga eh. Kasi, hindi lang si Inday Sara yung tinitiran na lahat eh. Lahat na lang. Hindi natin alam kung saan manggagaling. Pero, ang investigation ng Bangag at tinututukan pati ng media, utos siya ng boss B nila, Boss Bangag. Nabigyan nyo ng highlight yung troll na yan. Kasi later on, iko-connect natin sa mga Duterte. Yan yung flow dun kanina ha. Sa sinasabi ni Tibag, ni Matibag, na ang mga Duterte daw, katulad ni Baste, okay, na yun, nag-play na naman sila ng picture, ng video doon ni Baste, na sinabi ni Baste na isa lang naman ang ulo na kailangan natin. Talaga naman, pumantay lang ang paa ni Bangag at ang ulo niya hindi na huminga, tapos na, yun ang kailangan ng bayan. So anyway, yung sinasabi ni Tibag, na ang mga Duterte ay ganito, ganyan,
nagsispread daw ng rage. Okay? Tungkol doon sa sinabi ni Baste during the Rage Coalition speech niya, itong, I think that was April, na isa lang naman ang kailangan nating ulo, ganyan-ganyan. Mga kababayan, yung kanilang trolls, o yung troll na namatay, yun ay rage bait ang kanyang ginagawa. Magpapakalat siya ng kasinungalingan laban kay Daysara, si PRRD ilagay sa garapon, at siya ngayon ang nalagay sa garapon. Inuutusan yan, o inutusan ng bangag, magpakalat ka ng rage para ng galit, ng kasinungalingan para maggalit. Yun, i-clickbait mo sila eh. Galit na galit yung mga Duterte supporters, yun ang pupunta kayo, mumurahin engagement na yun. Alright? Pero ako, hindi ko siya pinapanood kasi nga, hanggang sa kamatayan pala niya ay nantay niyang sagutin ko siya sa kanyang mga kasinungalingan. Pero yesterday, napatunayan natin na ang boss B nila ay si Bangag at ang pera ng bayan. Boss Bayan. Okay? Boss o pera ng, boss B. Boss nila si Bangag. Yap, isa siyang garapata, okay, na nadurog na. Alright? Ang sabi nila, masasama daw tayo dahil natutuwa pa tayo dahil kinukundina natin, hindi natin kinukundina yung paggurgur. Ang mga DDS, masasama ang ugali. Natutuwa sila pag may nabatay. Mga putang ina ninyo. Si Boss B nyo, si Bangag, ginugurgur niya araw-araw ang mga Pilipinong nagugutom. Ginugurgur niya ang kinabukasan ng mga taong nagkandamatay, kaliwat kanan ngayon ang krimen. Tapos magagalit kayo dahil may gumurgur dito sa troll nyo, na hindi nyo nga alam na ang gumurgur dyan, baka mismo si Boss B. Tapos later on, what? Gagawa na naman na kayo ng kwento, pipit-pitin nyo yung itlog. Let's say, for example, ito, nakikita ko lang to, na pwede nilang gawin. Pipit-pitin nila yung itlog ditong ex na binugbog daw siya at sabihin mo, umamin ka na inutusan ka ni Sarah. Yan, dyan iikot yan. Kasi bendalo na nga sila eh. Puro kakaputan yung ginagawa nila eh. Pizza? Kasi yan ang nakikita kong flow ng investigation ng Task Force Halimaw sa Garapon. Okay? Meron silang lead dun sa ex or patungkol sa politika niya, ganyan. Walang mag-i-interest sa buhay niya. Hindi namin pinag-i-interestan ang katsipan niyang buhay, lalo na ang mga Duterte. Dahil kung pag-i-interestan ang buhay, kung gusto ng mga Duterte magpagurgur, dapat si Trillanes matagal nang gurgur. Dapat si De Lima, dun pa lang sa kulungan, gurgur na. Diba? Sino pa? Si Virus, yung mga rebelding mga kalwa, dapat gurgur na yung mga yan. Kung gustong manggugurgur ang mga Duterte. Etong Che Panga, na boba, ipagugurgur, sino siya para ipagurgur? Kaya ang angulo dyan, pwede yung si Boss Bangag nila eh, yung Boss Bangag nila. Marami yan sila eh. Pwede hindi natin alam. Okay? Na itong kanilang troll, hindi naman natin alam ang behind the scene, di ba? Pero kasi baka talagang tinarget siya sa Julo. Galit na galit o talagang kailangan siyang tudasin? Din sumisigaw kayo ngayon na magkaroon kami ng simpatya, mga yawa kayo. Magsimpatya dito sa walang hiyang ito. Nakitang-kita na ang Pulawan Dilawan ay nandoon. Pati si Matching, di ba? Mabuti daw, ito daw, ano sabi ni Virus? Ito daw yung mabuti daw itong si Halimaw dahil maganda yung mga sinasabi. Chuchuchucho, kita ninyo? Yung kababuyan, kasinungalingan, fake news peddler. Mabuti daw kasi inatasan ng mga bangag, yung kanilang bangag trolls, na atakihin si Daysara, si Maharlika, para hindi na yan mag-expose. For 2 years, okay, may mga nag-send sa akin. The last 2 years, puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya sa akin. Gumurgur, okay, mayroon pa doon, yun nga, nagpukpuk sa Cubao. mayroon pa siya nagsasabu, yung mga ganon. Gumagawa ng kwento.
Kasi kung nasa Amerika siya o nasa Pilipinas ako, kakasuhan ko talaga siya. Dahil yun ay paninirang puri. Di ba? Pero dahil protektado siya ng mga bangag, nagpakalat siya ng mga kasinungalingan. Pati yung pagpapalaglag daw na kasinungalingan. Yung hindi daw, kasinungalingang pagpapalaglag. Right? Hindi lang siya, I just don't know, maybe hindi aware ang mga Duterte. Kasi pwede siyang kasuhan ng PRRD, ng PRRD, ni Inday Sara. Kasi paninarang puri, kaso lang, nagkaroon na siya ng death penalty. Na-execute na bago pa siya kasuhan. So ang question, si Boss B ba ang nagpagurgur? Okay? Kasi utang ina, tignan nyo ha, saan ka makakita ng vlogger na walang nakakakilala unless na lang nung namatay siya, may brand new car, may Rolex, nagmamani spread, nagyayabang, at may paaral daw na 4 na kapatid at may anak. O, di ba? Kayo nga dyan, mataas na siguro ang posisyon nyo sa bangko, hindi nyo kaya bumili ng kahit officer na kayo sa bangko, hindi nyo kaya bumili ng cash. Pwedeng hulugan, right? Di ba? So, yun. So, si Boss B ay tukoy na. Unang umamin na sila na taong bayan, taxpayers money ang gumastos sa burol, sa Kabaong, sa Bulaklak, sa pamasahe ng pamilya, o pati yung mga trolls doon na lumilipad kung saan man sila galing. Di ba? Ang papangit talaga ninyo, mukha kayong mga uhugin na lugain. Di ba? Wala kasing makuha ang bangag na administrasyon na tagapagtanggol nila na kusa. Ako lang nung unang panahon. Okay? Wala silang ginastos kasi kusang loob ko. 'Di ba? Complete package. Nung nilubog ko sila sa Kumunoy kung saan sila nababagay, wala nang gustong magtanggol sa kanila kundi mga pangit. Mga bayaran, binibenta ang kanilang kaluluwa, dugyot sa ngalan ng salapi. Wala kasing matinong maitsura man lang ang magtanggol sa kanila na may utak. Ang ginagawa nila, nag-hire sila ng mga bangag, dito ng troll farm, matagal na yan, naghanap sila ng mga uhugin, lugay na mga itsura, para magpakalat, murahin nyo si Marlica kasi yan yung pinakamalakas na nag-expose kay bangag. Kaya murahin nyo ng murahin, sirain nyo ng sirain para masira ang credibility. Di ba? Para ma-distract nyo siya. Akala naman nila sasagutin ko yung mga kasinungalingan nila. Katulad ditong namatay na nailagay sa garapon. Halimaw sa garapon, nag-antay na lang siya hanggang sa kamatayan niya. Hindi ko siya sinagot. Diba? Ngayon, kailangan natin siya pag-usapan dahil kitang-kita ninyo, ginagastos ng pera ng bayan sa kanilang attack troll o attack dog. All expenses paid. At yan dapat ang isalaksak nyo sa utak ninyo na ganito kababoy si Bangag. Na dapat mawala na siya sa pwesto niyang hayop siya, pating asawa niyang kawatan, ang anak niyang demonyo na si Sandro, nakawatan dyan sa flood control, mawala na dapat sila. Kaya itong ginagawa nila sa impeachment, lahat ito pagko-cover up. Kitang-kita nyo nung namatay ang kanilang attack dog, ginagastos nila ang pera ng bayan sa mga attack dogs nila o troll nila, mga kababayan, sa mga mukhang lugain o mga lugain nilang mga trolls. Pera ng bayan, alam ko yan. Dahil ang kakilala ko dyan, yung isang baboy at yung, alam nyo na yon, na nagpaalam sa akin na babaliktad sila kasi nga walang pera sa mga Duterte. Yan ang totoo dahil hindi nagbabayad ng trolls ang mga Duterte. Kahit balikan nyo yung mga pinagsasabi nung bumaliktad. Wala man lang daw binibigay ang mga Duterte sa kanya. Kailangan ng gamot, kailangan ng pang-upa, kailangan ng ganyan. Kasi kakasuhan ni Lisa Tanas, kaya babaliktad na lang. Totoo na wala talagang pera sa mga Duterte. Hindi ka nila pipilitin kung magsasalita ka o hindi ka nila kukontakin o hindi ka nila re-recruitin o magsalita ka, ipagtanggol kita. Kasi ako mismo, hindi ako ni-recruit
kahit naman kay Bangag hindi ako ni-recruit na ipagtanggol ko si Bangag. It just so happened na nakita ko ang kademonyohan niya. So alam na alam ko yan dahil yung mga Bangag supporters, ako pa mismo ang nagbibigay ng pera sa mga putang inang yan.